problema ng kongregasyon sa kongregasyon na or another congregation kagaya ng nangyari doon sa Acts 15 from ang alitan naman noon ay congregation ng Antioch at ng Syria at Jerusalem. Ang kasong ito within that congregation merong may away-away. Okay? Kaya nga ang hinihiling ni Apostol Pablo lahat kayo ay magsalita lamang ng isang bagay. Ang sabi niya na huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. So sana lahat ng mga bagay pinag-uusapan para hindi nagkakaroon ng iba't ibang opinion sa isang bagay. Na huwag sanang magkaroon ng pagkabahabahagi. Okay? At sana kayo'y malubos sa iisa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Okay? Yung ibang mga pagkatipag sinasamantala yan talatang yan. No? Isa lamang paghatol. Tapos kukunin nila ang definition ng salitang to vote is to judge. Therefore, magkaisa tayo sa boto. Hindi po yun ang tinutukoy ng talata. No? Walang election po dyan. Kundi, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo, itong isang congregation na to, na nasa Corinto, may problema sa sa pagkabahabahagi. Na hindi sila nagsasalita ng isa lamang bagay. Hindi sila nagkakaisa sa isang subject. Nagtatalo-talo sila. Okay? Gumagawa yung iba ng paraan. Kumisa may mga taong ganun eh. Tama rin sinabi mo. Mali pa. Namamalay pa. So gusto niya magkakaisa lahat. Ang congregation dapat nagkakaisa-isa. In mind and in thought. Okay? At sabi niya nga, kasi nabalitaan ko na mula doon sa pamilya ni Chloe, Chloe sa Tagalog yata sa pamilya ni Chloe, meron lang sa inyo pagtatalo-talo. No, at ibig sabihin ko sa Pablo ng pagtatalo-talo. Sabi niya, ang ibig ko sabihin, one of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Sa isang congregation lang po yan, Hindi po yan intercongregational issues. Kundi sa isang congregation na merong member doon na sabi, hindi, kay Pablo po. Hindi, kay Apollos. Hindi, ako kay Cephas ako. O sige, magkanya-kanya na kayo, basta ako kay Kristo. Yan ang sinasabi dito. What I mean is this, one of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. Ang sabi na Pastor Pablo, is Christ divided? Ati ba si Kristo? Nagbabahagi ba si Kristo? Was Paul crucified for you? Si Pablo ba ang napako sa krus para sa inyo? And were you baptized in the name of Paul? Tama. Ang sinasabi na po sa Pablo rito, mukhang may problema tayo. Na hindi tayo magkaisa. Yung mga mangaral, namimili tayo kung sa nagkakaroon ng preacheritis. Yung isang mangaral lang ang pinakikinggan, yung isang mangaral hindi. Isang mangaral lang pinapanigay, isa hindi. So nagkakaroon tayong problema, sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan solusyonan ito. At ngayon nga yung chapter 3. Sa chapter 3, inugat niya ang problema. Okay? Kaya pagtalo natin sa chapter 3, baka sabihin niyo,
iba naman yung yata yung pinag-uusapan dito. Yun po ang yun po yung problemang, yun po ang naisip ni Apostol Pablo na solusyon. Ugatin ang problema. Okay? At para masolusyonan ang problema. Na mawala yung preteritis, mawala yung panig-panig, wala yung pagtatalo-talo. Kung tayo ay mabubuhay lamang sa tamang pamumuhay bilang Kristo, alagad ng ating Panginoon Kristo, yun lang naman sa Kristiyano, pinagtatalunan pa di ba? Hindi dapat Kristiyano, alagad. Hindi dapat alagad, Kristiyano. Pinagtatalunan pa, di ba? So dapat kailangan maging isa Ngayon, ang inugat ni Apostol Pablo rito, ano ka ba bilang alagad ng ating Panginoon Kristo? Sino ka ba bilang agad ng ating Panginoon Kristo? At yun yung tinutukoy niya, anong pamumuhay ang inaasahan ng ating Panginoon Kristo kapag ikaw ay natawag na? Okay? Bilang isang individual, member ng church, ano ang pamumuhay na dapat mong ipamuhay? Parang ang layo ng solusyon, ano? Pero yun po ang solusyon. At kung ito ay mangyayari sa bawat isa sa atin, wala nang away. Wala nang yung binanggit kanina, pagtatalo-talo. Lahat, lahat magkakaroon na ng respeto sa isa't isa lahat magkakaroon na ng pag-uunawaan sa isa't isa. At kung meron mga konting pagtatalo-talo, inuupuan. Nga natin yun. At yun yung susi para sa ikapagtatagumpay at ikalalago ng Iglesia ng Panginoon sa bawat lokal. Okay. Simulan natin sa chapter 3, verse 1. Ang sabi ng Apostol Pablo ay ito. Ito yung solusyon Ang sabi niya, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Sabi niya, mere infant in Christ. Sa bagay, talagang bata pa sila. Itong sinusulatan ni Apostol Pablo na kongregasyon ay 7 years old pa lang. Natatag ito noong 50 AD at nung sinusulatan niya to ay noong 57 AD na. So, bata pa lamang. At inaasahan ng Panginoon kapag ikaw ay, di ba, kapag tayo kino-convert natin yung mga tao, kino-convert natin yung mga hindi pa natin kasama. Paano natin kino-convert? Kasama yung pagsisisi ng kasalanan. Pagbabalik loob sa Diyos. Di ba? At pagbabago ng pamumuhay. At yun yung inaasahan dapat na mangyari. Na dapat hindi na tayo mabubuhay sa sanlibutan ito, dapat mabuhay tayo sa sa Espiritu. Kasi dalawa pong buhay ang tao Napag-aralan na natin ito nung nakaraan. Pero babasahin ko muna sa Tagalog. Ang sabi po dyan ay ganito, at ako mga kapatid ay hindi nakapagsasalita sa inyo ng tulad na nasa Espiritu. So sabi niya, kapag ako nangangaral hindi ko maipangaral para sa Espiritu. Kasi hindi kayo nabubuhay sa Espiritu, nabubuhay pa rin kayo sa laman. So dalawang buhay ang tinutukoy, di ba? May pamumuhay sa Espiritu, mayroong pamumuhay sa laman. At yan ang tao. Sapagat yan rin mismo ang sangkap ng tao. Nung nilalang ng Diyos ang tao, ang sabi niya lalangin natin ang tao ayon sa ating sarili. Anong ginawa ng Diyos? Kumuha siya ng alabok ng lupa, minolde niya, at pagkatapos hiningahan niya ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. So may sangkap ang tao.
At yan nga ang sangkap ng tao. Now, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole, yung buong pagkatao mo, your whole spirit, soul, and body, yung flesh, be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So meron po tayong tatlong sangkap. Nung tayo ay nilikha ng Diyos, meron tayong spirit, meron tayong soul, at meron tayong flesh o body. At yan tatlong sangkap niya, nahati lang sa dalawang buhay. Nahati lang po yan sa dalawang buhay. At meron, una yung tatlong bahagi na yan, yung spirit, yung soul, and yung flesh. Yung flesh, yan po yung kinuha sa dust of the ground. At yung spirit, yung breath of life. At nung pinagsama ang tatlo, parang kapilang yan, 3 in 1, ay naging living soul. Okay? At ito ay nahati sa dalawa, tulad ng mabasa natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Ang sabi, therefore, we do not lose heart, even though our outward man, ito po yung flesh, is perishing. By context, bakit nagpe-perish yung outward nila? This was under the time of persecution. Persecuted sila. Hindi nila napagtutuunan yung physical health nila. Tatago sila. Di ba? Natural, nalilipasan sila ng gutom. Kapag nalipasan ka ng gutom, kakasakit ka. Kapag nagkasakit ka, mamamatay ka. Di ba? So, hindi nila napagtutuunan yung outward man nila. Pero sabi niya, yet the inward man, bagamat sila kakalimutan na yung physical health nila, pero na pagtutuunan pa rin nila mabuhay spiritually, yung inward man nila, nasabi? The inward man is being renewed day by day. Ibig sabihin, is growing day by day. So makikita natin, hindi sinasabi ni Apostol Pablo pabayaan natin yung yung ating physical. Bakit? Kaya lang nila napapabayaan sa pagkakataong ito. By context, under persecution sila, tago sila ng tago. Hindi sila nakakain ng normal. Naka natin yan. Pero ang pinagpapasalamatan ni Apostol Pablo, kahit nagkakasakit kami, salamat sa Diyos. Bakit? Ang aming espiritu ay patuloy na lumalagko. Ano natin yan? At yun ang dapat nasa isip rin natin. Hindi ko sinasabi pabayaan natin ang physical, pero kung papipiliin tayo na bigyan natin ng priority, mas bigyan natin priority ang spiritual. Kaya nagkakaroon ng fasting, alam niyo yung fasting, sacrificial sa physical. Bakit? Kasi kagaya ko, minsan nakapag-fasting ako. Kamuntik na ako hindi kumain kanina. Bakit? Kailangan ko makahabol dito eh. Di ba? Ang iniisip ko, yung makapaglingkod ako spiritual kaysa dun sa aking physical. Naka natin yung isi-set aside ko yung aking physical para lang sa spiritual. At yun ang gusto ng ating Panginoong Kristo. At yun ang gusto ng Diyos. At ito ang sa isip ng Apostol Pablo na maging solusyon para hindi nagkakagulo sa loob ng iglesia ng Panginoon. Okay? So, illustration. Ito yung natin illustration. Yung outward man, yan po yung yan po yung ating physical, iba-iba yung illustration. At yung inward man, ito po ang ating pong outward man, yan po yung physical, at yan po yung spiritual. Okay? So, yan po yung tayo eh. Talagang may buhay tayong physical. Ito yon. At meron tayong buhay spiritual. At meron tayong pagkain dito. Napag-aralan na natin yan. May pagkain tayo dito. Okay? So, hindi natin discuss yan. Tagalogin natin. At sinasabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 1, at sabi,
At ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo ng tulad sa mga nasa espiritu. Ha? Ang tingin ko wala pa kayo sa espiritu. Ibig sabihin ay pasupabo. Kundi tulad sa nasa laman. Ang tingin ko nasa laman pa kayo. Okay? Tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kaya sabi niya, I gave you milk. Yung mga pangunahing aral muna. I gave you not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Sabi ng Apostol Pablo, still not ready for solid food. So yung matataas na mga aral ng salita ng Diyos, hindi pa maibigay ni Apostol Pablo. Bakit? Hindi pa sila ready. Sabi ng Apostol Pablo sa verse 3, you are still worldly. Sa bagay, 7 years pa lang. Minsan nga, 20 years na yung 20 years na, hindi pa rin nabago ugali eh. Worldly pa rin. Sorry po wala naman akong pinatatamaan. Pero marami akong nakikita na matagal na ang Kristiyano, matagal na alagad ng ating Panginoon Kristo. Yung ugali niya, bago siya na-convert, yung pa rin ang ugali niya. At yung hinahanap ng Apostol Pablo, hindi. Magkakaroon ng transition. Magkakaroon ng change. Kasi yung change, mahalata kang wala ka natutunan. Kasi ang change nag-exist kung there is no change if there's no learning, and there's no learning, there's no preaching. May preaching naman, bakit walang learning at walang change? Naiintindihan mo natin? Ang layo ng ang pinag-uusapan nila dito, division, pero ito ang tinalakay ng Apostol Pablo. Saka natin yan. Kasi ito yung talagang magiging solusyon eh. Na tayong mga Kristiyano, alagad ng ating Panginoon Kristo, okay, ay inaasahan talaga na tayo ay inalis na sa pamumuhay sa sanlibutan ito at dapat tayong mabuhay na sa espiritual na pamumuhay. Okay? Ayan ang sagot. Sapagat kayo'y mga nasa laman pa. Okay? Still worldly, ibig sabihin, still living in the flesh. Mas malaga parang sa ating flesh kaysa doon sa ating spirit. Sabagay, talaga naman meron tayong spirit and meron tayong flesh. Pero bilang alagad ng ating Panginoon Kristo, mas dapat priority natin ang ating spirit is my flesh. Okay. Paul, ayan, di ba? Ito yung problema, di ba? Sabi na, ako kay Pablo. Hindi, ako kay Apollo. Pag ganyan ang ganyan, ano kayo? Oh, you're still living in the flesh. You're still, sabi doon, living in carnality. Sabi doon, for when one says, I am Paul, and other, I am of Apollos, are you not carnal? Ano na yan? Yung bunga ng pagkabahagi, pamumuhay lang sa laman yan eh. Kasi kaya ka nagkakabahagi, yan yung mga jealousy, inggit, di ba? Yung nalalaman ng isa, ayaw pa lamang. Diba? Puro carnality yan eh. Sabi niya, what after all is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. Dito ang tinutukoy na itong bagay na ito para kay Apollos at kay Paul. Pero itong bagay na ito tumutukoy rin sa bawat isa sa atin.
meron tayong assigned task na dapat nating sundin. Kaya nga yan, bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Kung ano yung task mo, yun na lang ang pagtuunan. Focus ka doon sa task mo na gagawin. Huwag mong tignan yung iba. Okay? Kung si Apollos ang nagtanim, hayaan mo siya magtanim. Kung si Apollos, si Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig, pero mayroon ka rin participation. Ayan yun, ang sabi dyan, I planted the seed. Sino yan? Si Paul. Apollos watered it, but God has been making it grow. Ito yan. Ang pagpapalago ng iglesia ng Panginoon, ang Diyos ang gumagawa niyan eh. Pero, sa ating partisipasyon, sapagkat tayo'y merong kanya-kanyang kaloob na ibinigay ng Panginoon na dapat natin gawin. Okay, at iisa-isa mamaya ipaliwanag yan ito sa Pablo. Sabi, so neither the one who plants nor the one who waters is anything but only God who makes things grow. Okay, so verse 8 ang sabi, the one who plants and the one who waters have one purpose for the growth of the church, and they will each rewarded according to their labor. Kung titignan natin dito, ang sinasabi itong each rewarded para doon sa planter at saka sa nag-water, hindi po, para sa lahat po yan. Pero dito, para kay Apostol Pablo, i-reward siya doon sa kanyang ginawa na pagtatanim at i-reward naman si Apollos sa kanyang pagdidilig. Okay? Sabi dyan, for we are co-workers in God's service. You are God's field and God's building. So dito sinasabi, we are co-workers. Hindi sinasabi kami ni Apollos, co-workers kami. Ang sabi kasi dyan, sapagkat tayo, nakita niya yan, hindi kami, kundi ang we ay tayo. Kasi yung we, pwedeng kami, di ba? We, kami, we, tayo. Di ba? Pero sa Tagalog, nung binasa natin, tayo. Ibig sabihin, hindi lang si Apollos at si Pablo ang kamanggagawa ng Diyos, kundi kundi tayo. Yung sinasabihan niyan tayo, sino? Yung church ng Corinto. Nakuha natin yan? Yung church ng Corinto. Okay. Ayan yan yung kanina pinakita natin. Si Paul ang nagtanim, si Apollos ang ang nagdilig. No, itinanim, pero may tatanim ba yan kung walang field? At yung building church. Naka natin yan? So, lahat ito ay co-workers para sa paglago ng iglesia ng Panginoon. Okay? Sabi niyan, pinulit ko lang, pero ito naman ang bibigyan natin pansin. For we are co-workers in God's service. You are God's field. Pansinin po natin, yung unang metaphor, ginamit yung field. Ang ikalawang metaphor, ginamit yung yung building. So, sinwitch niya na. Nung una, pinaliliwanag tungkol sa field. Ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig. At ang Diyos ang nagpapalago. Diba? Ngayon, nag-switch na siya from God's field to to God's building. So, yung metaphor, dating field, naging naging building. Hindi ko na-explain sa inyo yung metaphor, no? Graduate na ko ng college. Ano yun ako yung metaphor? Yung mga substitute na mga word na hindi naman talaga yun ang meaning, di ba? Kundi para ma-describe kung ano yung gustong sabihin. Okay? Ayan. Ayan yung field from field, yung metaphor na ginamit at pinalit doon sa building. Pero the same thing ang sinasabihan na yung church sa Corinto. Okay. Ang sabi diyan, by the grace
God has given me, lumipat na siya sa building eh, di ba? Dati siya planter para sa field, ngayon naman, siya ngayon ang ang naglalagay ng foundation. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder. And someone else is building on it. But sabi niya, but each one should build with care. Each one should build with care. Sa Tagalog ang sabi niyan, ayon sa biyaya ng Diyos ay ibinigay sa akin tulad sa matalinong tagapagtayo. Di ba si Apostol Pablo nagtayo ng church ng Corinto? Siya nagpagal diyan eh. Kasama niya rin si Apollos, siya nang dilig. Ibig sabihin, nagsustain ng mga aralin sa Apollos. Ha? Tulad sa isang tagapagtayo o matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtayo sa ibabaw nito, ngunit iniingatan ng bawat tao. Hindi lang si Apostol Pablo nag-iingat. Kundi bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Okay, so there should be a cooperation among the church. Hindi lang si founder. Okay? Hindi lang yung nagtayo. Okay. Sabi niya, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Christ. So, nung sinabi niya, ako isang matalinong tagapagtayo, ano ang itinayo niya? Si Kristo. Okay? Si Kristo yung kanyang itinayo. Ayan. Wala pa. Okay. Nilagay niya yung foundation stone at si Kristo at ang bawat isa ay nagtatayo dito. Nabuo ang church. Naka natin yan? The church is not the building. Ito may building dito. The church is the people. Pero syempre ang metaphor na ginagamit ni Apostol Pablo rito ay building. Okay? Building. Okay. So, verse 12, sabi dito, if anyone builds on the foundation using gold, another metaphor na naman, paano ka ba magtatayo? Paano ka ba makikipag-cooperate sa pagtatayo? O ano ang contribution mo sa pagtatayo at pagtapatatag ng congregation na ito? Ikaw ba ay, lumipat ba? If anyone builds on the foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is. Because that they will bring it to light. It will be revealed by fire, and the fire will test the quality of each person's work. Okay? Tagalogin na natin. Sabi niya, darapat kung sino man magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligan nito na ginto, pila, mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagat ang araw ay sasaysay sapagat sa pamamagitan ng apoy inihayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yan. Sa bawat isa, gawa ng bawat isa, susubukan kung ano ka. Ano ang naiko-contribute mo sa pagpapalago ng iglesia ng Panginoon? Ano ang naiko-contribute mo para ito hindi magkabahabahagi? Ano ang iko-contribute mo para hindi ito masira, kundi ito'y magtagumpay at tumatag at lumagana at lumaki? Ano ang contribution natin? Ikaw ba ay magko-contribute na tulad sa ginto? Ang halaga ba ng iyong participation sa loob ng iglesia ni Kristo ay ginto? Metaphor na naman, di ba? Silver, precious stones, wood, hay, straw. So, saan ka dyan?
sa iyong participation sa church, saan ka? Gaano kahalaga ang participation mo? Kasing halaga ba ng ginto? Gaano kahalaga ang participation mo para ang church na ito ay ay magtagumpay, magprogreso at maging matibay? Ikaw ba ay silver? Ikaw ba ay precious stone? Ikaw ba ay wood? Ikaw ba ay hay? Ikaw ba ay straw? At ang susubok, apoy. Ang ginamit na metaphor na pagsubok, apoy. Alam natin kapag ito ay sinubok na apoy, nagiging nawawala yung impurities, nagiging pure. Pag ito ang sinubok ng apoy, ano mangyayari? Lalo na ito. Naka natin yan. Ano ka? Yan ang tanong ni Apostol Pablo. Ano ka sa loob ng church? Are you a precious stone? Or are you a hay? So, I am not the one to evaluate you. Let's evaluate each other. Let's evaluate ourselves. Okay? Huwag natin evaluate yung ibang tao. Sarili natin, ang tingnan natin. Ano ang contribution ko sa church na ito? Para ito'y magpatuloy sa progreso at patuloy na lumago. Okay? Sabi diyan, if what has been built survives, the builder will receive the reward. Okay? Sabi doon, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? Diba? Kanina, diba? From field, ginawa ng temple. Diba? Building. Ngayon, ang sabi niyan, tayo mismo yung temple of God. At ang Diyos mismo ay nasa kalagitnaan natin. At ang warning ni Apostol Pablo, if anyone destroy God's temple, kaya nakasalalay sa kilos natin eh. Nakasalalay sa gawa natin eh. Nakasalalay kung ano ang pamumuhay na ginagawa natin. Kung tayo ba ay nabubuhay na sa espiritu o nabubuhay pa rin sa laman. Pero kung ang ating pamumuhay ay nagre-resulta hindi para lumago ang church, kundi magkabahabahagi at ito ay ma-destroy, then ano ang sabi ng Diyos? If anyone destroy God's temple, will destroy that person, for God's temple is sacred and you together are the temple. Okay? Alam niyo sa Old Testament, ang isa sa naging kasuklam-suklam sa 7 kinasusuklaman ng Diyos ay ano? Ay magkaroon ng ng away-away sa loob ng iglesia ng Panginoon. Sa magkakapatid. Kung ikaw yung nagiging cause ng division, isa yon sa nagiging yung damdamin ng Diyos ay isa yon sa kinasusuklaman ng Diyos. Sabi nga, ito sa Old Testament, these 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him. 6 raw siya, pero abomination ay 7. Ano yung mga 7 na yan? Unang-una, a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that despises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and 7, may kinalaman sa pag-destroy sa temple of God, who sow discords among brethren. Okay, sa Tagalog, sabi,
ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Ang ibig sabihin, you are destroying the temple of God. God hates you. Naka natin yun. So kinakailangan po na ang buong iglesia ay magkaroon ng full cooperation. Bawat isa, gampanan ng bawat isa ang kanyang tungkulin. Nung sumulat siya kay Apostol, iba naman kasi yung panahon nila sa panahon natin. Pero meron pa rin tayong mga binigay na nakakayahan ng Diyos para ma-share natin sa sa congregation para ito ay hindi magkaroon ng mga pagtatalo-talo, hindi magkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay, kundi ito ay mabuo, no? Bilang pag-share natin ng ating mga bagay na ibinigay ng ating Diyos sa atin na dapat nating ma-share. Nung sumulat siya po sa Pablo sa Romans, marami isang silata siya po sa Pablo, no? Natulad nito, pero sa Romans lang po ang ating babasahin. Sabi po diyan again daw, for just as each of us are one body with many members, okay? And these members do not have the same function. So in Christ, though many form one body, and each members belongs to one another, or to all others, we have different gifts. Sabi niya, according to the grace given to us of God. If gift is prophesying, sabi niya, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then encourage. Then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So iba-iba yung talent na binigay sa atin. Pero binigay sa atin ng Diyos yan para maipaglingkod natin sa bawat isa sa atin for the progress of that body. Kung meron tayong kakayahan sa pagdamay, dumamay tayo. Kung meron tayong kakayahan sa pagbibigay, magbigay tayo. Kung meron tayong kakayahan sa pagtuturo, magturo tayo. Kung meron tayong kakayahan for exhortation, yung pag-uplift ng moral ng bawat isa sa atin, gawin natin ito. For the progress and for the development of that body, the body of Christ, which is our congregation. Simulan na natin siya sa atin ng ating sarili. Ano ang aking gagawin? Ano ang aking maitutulong para sa pagpapalago ng iglesia? At hindi para sa paghihiwa-hiwalay at hindi para sa pagkabaha-bahagi at hindi para sa pagtatalo-talo sa ikawawasa. Maraming salamat po sa inyo. Thank you.